po nung nagtatrabaho sila na magtrabaho nga daw po itong bawat isa sa kanila upang sa ikakabuhay nila na ito nga daw po na ibinilin ni Apostol Pablo dito nga daw po sa mga taga-Tesalonika. Na kung iaano nga po natin dito, no, ito po yung mas inaano sa atin na sa ganoon daw po na hindi po natin kailangang umasa sa iba. Ang inano po sa akin dito ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, na hindi na po natin kailangang umasa sa iba about po sa, yan nga po nun, sa salita po ng ating Panginoong Kristo, bagkos mababasa po natin ito sa kanyang salita, which is sa Biblia or Holy Bible, na atin pong binabasa, mga kapatid, na hindi na po natin kailangan pang iasa pa sa ibang tao na nagtuturo po. Bagkos tayo po mismo yung makakahanap nito or malalaman po ito sa kanyang banal na salita, na yun nga po no, na malalaman kung ano yung katotohanan, malalaman kung ano yung kanyang kagustuhan, mga kapatid, na yun nga daw po, mas pag-ibayuhin natin yung atin nga po no, na pamumuhay ng maayos at lugod, kalugod-lugod sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. And yun nga daw po, no, na igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. And kung iaano nga po natin ito sa atin, mga kapatid, na kung nakikita po sa ating pamumuhay, yung kabanalan and yung kagustuhan po na nakapaloob sa salita nga po ng ating Panginoong Kristo, igagalang tayo po ng mga hindi mananampalataya, mga mananampalataya, mga kapatid, na siya nga po no, na magbibigay curious or kaisipan po sa kanila, mga kapatid, no, na bakit ganito tong tao na to, bakit kaya niyang magpatawad kahit na sobrang grabe na yung ginawa sa kanya. 'Di ba? Yun po yun, mga kapatid, na nakikita po nila sa atin kung ano po yung buhay na talaga pong kagustuhan at banal at kalugod-lugod sa atin Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na 'di ba mababasa na po natin dito na igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. So, ayun po yun, mga kapatid, yung pinaka nire-represent po dito sa atin pong nabasa, na makikita po dapat sa ating pamumuhay, na yun nga po no, yung atin pong mga ginagawa, mga nasasabi, at yun po no, sa atin pong mga pananampalataya na nakikita po nila na ginagawa po natin sa bawat araw. Because God is a consuming. Amen po, Brother Justice. Amen po, amen. So, wait lang po, mga kapatid. Inom lang po ng tubig. Natutuyuan na ako ng laway. So, magpapatuloy po tayo, mga kapatid. Ang ganda po no, na talagang dapat nakikita mismo sa atin yung pamumuhay na may kabanalan, upang alam niyo po yun, kahit mismo pamilya natin na sa una, di ba, pinapersecute tayo, tapos hanggang sa parang in the end, sila rin mismo yung, alam niyo po yun, sila rin mismo yung talagang ano na rin po, tatanggap sa atin nga pong pagbabahagi ng ng salita nga po ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Brother po, Brother Justice, hindi po sis. Yung boses ko lang po talaga. Yung boses ko lang po talaga. Yun po, mga kapatid, magpapatuloy na po tayong muli sa atin pong tinatalakay. At ang title po na ito ay Ang Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Sino pong excited? Taas ang kamay. Diba? Amen. Kaya, ayun po, diba? Kahit po naman na nampalataya ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, talagang excited na no, na malaman. Or, ito nga po no, na mabasa yung mga ganito, mga kapatid. Kaya, yun po no, na mas maging excited tayo sa pagbabalik ng Panginoon kaysa sa mga bagay na mga nakikita natin dito. Katulad niyan, kunyari, biniregaluhan ka, mas excited ka pa dyan kaysa sa pagbabalik ng Panginoon, di ba? Ang kagustuhan po ng ating Panginoon ay manabik po tayo sa kanyang pagbabalik at baguhin na natin yung ating mga pamumuhay. Di ba, mga kapatid? Talagang grabe. Grabe po, mga kapatid. Yung talagang
pananabik natin sa pagbabalik nga po ng ating Panginoong Hesukristo, no? Na yun po, no, i-share ko lang din po sa inyo mga kapatid na may naging vision po ako lastly na yun nga po, no, nakapost po siya dito sa aking account na yun po, no, nakita ko ang ating Panginoong Hesukristo na nakasakay po sa puting kabayo, mga puting-puting kabayo mga kapatid, na nasa ulap at siya po'y may suot na nagliliwanag na robe or white robe mga kapatid. And yun nga po, no, na talagang grabe yung presensya ng ating Panginoon mga kapatid, na nakita ko nga po doon sa isang vision na yun na may suot rin po siyang corona and may nakapalibot po sa kanya na mga banal po, yung kanya pong mga banal na anghel mga kapatid. So doon pa lang po sa mga ganong visions na binibigay niya po sa atin, di ba nakaka-excite na, what more pa kung makita po natin yun ng physical mga kapatid. Kaya po nakakasabik na mga kapatid, lalo-lalo na po sa mga iba po nating mababasa dito mga kapatid. Kaya po ipagpapatuloy na po natin ang atin pong topic mga kapatid. Nakaka-excite, kaya po natutuwa lamang ako na habang binabasa ko rin po ito, talagang nakakatuwa. Kasi alam niyo po yun, kasi kahit sino naman po, di ba, talagang excited na. Kaya po mas anuhin po natin na maging excited po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo kaysa magkaroon ng takot. Dahil yung may mga takot po, ito po yung mga tao na gumagawa pa rin or nagpapatuloy pa rin sa pamumuhay sa pagpakasala mga kapatid. And yun na po, magpapatuloy na po tayo sa verse 13. Mga kapatid, Nawala, bro. yung na tungkol na wasa. So yun daw po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, na yun daw po, no, na gusto niyang malaman nitong mga taga Tesalonica, yung mga mananampalataya daw po sa Tesalonica, na malaman ang katotohanan tungkol nga daw po dito nga daw po sa mga namatay, na yun daw po, no, na para hindi sila magdalamhati mga kapatid. Amen po, Brother Justice. Na yun po, no, na hindi daw po sila magdalamhati, na katulad nga daw po ng ibang mga tao na nakikita nga daw po natin na alam niyo po yun, no, pag ng mga namatayan, parang wala na yung anak ko. Kinuha niya yung anak ko. Wala na siya. Yung Ganon, di ba? Nakikita po natin yun. Talagang parang akala mo. Amen, brother. Nila, no? Nakakala natin, di ba? Hindi na ano yan. Kasi ganito po yung mga tao, talagang walang pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, no? Na makikita po natin yan sa, lalo-lalo na, di ba, sa mga social media, yung mga namatayan, di ba? Talagang pagulugol, mga kapatid, yung talagang ganon kung umiyak, mga kapatid, 'di ba? Talagang kala mo wala na pag-asa. Kasi nga po, 'di ba, hindi sila nakatuon sa atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya po ganito yung kanila pong ganito pong yung kanilang mga ano nga po, no, nagdadalamhati talaga. Parang akala mo wala nang bukas, wala nang ano pa, parang wala nang second ano pa, 'di ba? Kaya po yung inaano nga po natin, 'di ba? Na nabanggit po natin sa mga other verses na kagustuhan po or nililinis na rin po tayo ng ating Panginoong Kristo sa atin po mga pamumuhay. Itinatama niya na, itinutuwid niya na, and yun nga po, no, lalong-lalo na sa atin pong mga nagagawang pagkakasala, mga kapatid, is isinasaayos niya na, itinatama niya na lahat-lahat ng atin pong mga kamalian upang ito nga po, no, sa ganitong bagay na kung tayo man po ay kunin na ng ating Panginoong Kristo, is kasama po natin siya sa buhay na walang hanggan. Kaya po, mas mag-lay up po tayo ng treasure sa heaven more than sa treasure po dito sa mundong ito. Dahil, ayun nga po, no, nabanggit rin po to sa Mateo 6 na ang mga kayamanan ay, yun nga po, no, na inaano lamang po ito ng mga tawag po dito, yung mga insekto, mga kapatid. Amen. Mga bagay po dito sa mundo. Na yun nga po, no, ngunit ito nga po yung mga kayamanan sa langit ay wala na pong magnanakaw pa or wala na pong mga insekto pa na sisira sa kayamanan na nililikom po natin sa langit. Amen, inaamag kinakalawang. Amen, Brother Charisma. So yun po, no,
na talagang kailangan nating mas mag-lay up ng treasure sa heaven kesa dito sa mundong ito na wala naman po tayong mapapala. Puro paghihirap lang, greediness lang yung mabibigay sa atin. Kaya alam nyo po yun, mas pagtuunan po natin ng pansin yung mga heavenly things more than sa mga makamundong bagay. Kasi yan po yung magdadala sa atin sa kapmakan, which is lake of fire, dagat ng apoy. Taas kamay po yung mga gustong mapunta doon. Kaya po, ikuran nyo na nyo pong mga ginagawang kasalanan or kasamaan sa paningin po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And yun po no, na maaano nga po natin dito na pinababatid po ni Apostol Pablo na huwag nga daw po maging katulad ng mga taong ito na yun nga daw po yung mga namatayan no, na nagdadalamhati. Gaya nga daw po ng ibang mga tao na walang pag-asa. Okay na po ba? Hello, hello? Okay po ba? Bro, ayos naman. Okay na po ba siya? Malinaw na po, malinaw na po. Nag-start, walang boses kanina. Ayun. Pero So, may, yun po, no? Na mas pinabatid po dito sa atin na bigyan na natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. nagcha-choppy bro, nagcha-choppy. Yung signal mo kasi already. Ayan po, okay na po ba? Ayan bro, okay na. Ayun, praise God. So, yun po mga kapatid, na mas pinababatid po dito, na uulitin po natin na, yun po no, na gusto nga daw pong na ipabatid ni La Apostol Pablo, na malaman nga daw po, yung tungkol nga daw po sa mga namatay, para hindi daw po tayo tulad ng mga taong nagdadalamhati, gaya ng iba na walang pag-asa. Na yun po no, ito po na mas maibigay po natin yung tiwala natin or yung atin pong tiwala sa ating Panginoong Jesucristo, or magkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating mga buhay, sa ating mga puso, upang kung dumating man po yung oras or araw ng ating kunin sakaling kunin na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kasama po natin siya. At alam po natin yung ating pupuntahan, mga kapatid, na kapag hinusgahan niya po tayo is, ang makikita niya po sa ating mga buhay ay siya po mismo, mga kapatid. And yun na po mga kapatid, yun po yung pinababatid dito sa versikulong ito. At magpapatuloy na po tayo sa verse 14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama kay Jesus. So yun po yun mga kapatid no, na ito nga daw po yung ating pananampalataya na bubuhayin din po tayong muli ng ating Panginoong Jesucristo, na yun po no, na ito nga po yung mga namatay na may pananampalataya nga po sa ating Panginoong Jesucristo, na kapag tayo namatay is bubuhayin niya po tayong muli. Ito po yung faith natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung atin pong tiwala or pagtitiwala po na binibigay sa ating Panginoong Jesucristo. Nga po no, mga kapatid, na ito rin po yung mangyayari sa atin. Magre-resurrect or bibigyan niya po tayo ng glorified body, mga kapatid, sa kanya pong sa kanyang pagbabalik, na isasama po tayo. Isasama nga daw po tayo sa ating Panginoong Hesukristo sa heaven or sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? 'Di ba? Nakakatuwa, mga kapatid, na yun nga daw po no, bubuhayin niya tayong muli upang isama niya sa kanyang kadakilaan
at sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. So, yun po to mga kapatid, no? Dito sa versikulong ito na pinababatid po sa atin ng ating Panginoong Hesus na huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na po kung tayo naman lumalakad o namumuhay po na may kabanalan sa Kanya, na ito na po yung atin maging encouragement na makakasama po natin siya sa buhay na walang hanggan. At dadalhin niya po tayo. Isasama niya po tayo dito po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa kanya pong pagbabalik. And ipagpapatuloy na po natin, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. So ito po yon yung tinuturo po namin or ibinabahagi nga po namin sa inyo na salita po ng ating Panginoong Kristo na hindi po sugar-coated, kundi katotohanan lamang na atin pong mababasa sa salita po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Na yun nga po, no, sa mga naririnig natin sa simbahan, puro grace, puro ganto ganyan, walang repentance, walang pagbabagong buhay, na paglabas ng simbahan, ganun pa rin, 'di ba? Na yung iba nga po na makikita natin na ibang nagsisimba, hindi naman po lahat dahil may mga iba pong nagsisimba na talagang, alam niyo po yun, talagang lumalakad po sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Ngunit yun nga po, no, na yung talagang tinuturo lamang po nila is yung nakakapag-please lamang po sa kanilang mga laman or nakakapag-please lamang po sa kanilang mga kagustuhan or kalayawan po sa mundong ito. Kaya po yung pinababatid namin sa inyo, mga kapatid, is buong salita po ng ating Panginoong Kristo or buong chapter po ng book ng atin pong binabasa ngayon or atin pong tinatalakay ngayon, mga kapatid. Hindi po tayo nagpipili-pili lamang ng verses by verses. Talagang whole book or whole chapter po yung binabasa namin sa inyo upang malaman nyo yung katotohanan na nakapaloob po sa salita ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya po, iwasan po natin makinig sa mga verse-verse lamang kasi madirisip po tayo dyan. Kaya po, mas anuhin po natin na tayo po mismo yung magbasa. Tayo po mismo yung sumiyasat sa salita po ng Panginoong Kristo, lalo na po sa amin ngayon, na kaya po namin na inaano sa inyo kung ano yung tinatopic namin upang kayo rin po mismo yung magbasa at malaman po na yung ang tinuturo po namin ay salita ng ating Panginoong Kristo na nakakapagbigay buhay at nakakapagbagong buhay, lalong-lalo na po sa ating mga nagagawang kasalanan at kasamaan po, lalong-lalo na po nung tayo po'y namumuhay sa mga makamundong pamumuhay, mga kapatid. And ipagpapatuloy po natin na wait lang po. Ito po, no, na tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, inaano po dito, mga kapatid, na tayo pong mga buhay pa, na kung magbalik man po ang Panginoong Kristo ay hindi daw po tayo mangunguna, hindi po tayo mauukunin ng ating pong Panginoong Kristo, mga kapatid. Ngunit ito nga daw po, no, yung kanina yung mabanggit, yung mga namatay, ito po yung mga unang namatay na merong pananampalataya or meron talagang tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Sila daw po yung unang kukunin or una pong i-caught up na kasama po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Ito po yung sinasabi po dito sa atin pong bersikulo na binasa, mga kapatid. And then magpapatuloy po tayo sa verse 16. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa, mga kapatid. Mismong ating Panginoong Kristo po ang bababa, mga kapatid, sa kanya pong muling pagbabalik, no? Na ito nga po, na mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Kung aano nga daw po natin ito, kumbaga malakas na tunog, mga kapatid. Ito yung malakas na utos. Kumbaga may sound daw po tayong maririnig, mga kapatid, sa pagbabalik nga daw po ng ating Panginoong Kristo, no, parang ugong. Kumbaga, mga kapatid, na yun daw po, no, yung ating maririnig sa oras nga daw po or sa araw daw po ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, no, mga kapatid. Kung i-imaginein po natin, no, ano na lamang po yung magiging situation nun, or kung ang hirap nyo pong i-image kasi kung sa atin parang, 'di ba, sa mga visions, 'di ba, parang
teaser lang, parang pa-teaser lang ni Lord, pero surprise pala yung magiging talagang pagbabalik niya sa talagang araw ng pagbabalik niya, mga kapatid, no? Yes po, last trumpet, mga kapatid, na talagang maririnig natin yung tunog ng ingay or yung uugong nga po, no, ng ating sa pagbabalik nga po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Makikita rin po natin na bubukas yung langit. Mababasa po natin yan sa other books, no, na sa pagbabalik nga po ng ating Panginoong Jesucristo is bubukas daw po itong langit na nakikita natin ngayon, mga kapatid. Papatuloy po tayo kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Yun daw po, mga kapatid, na inano nga po natin kanina na sa maririnig ang malakas na utos. Yun po yung inaano dito, no, na sinabi rin po na yung punong anghel or yung pinaka mataas daw po na ano na anghel, yung siya nga daw po na magbublow or iihip daw po nitong trumpeta na maririnig daw po natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And yung nga daw po, no, na talagang ito nga daw po yung maririnig ng lahat. Yung trompeta nga daw po ng Diyos, yung pagtunog nito, mga kapatid, kasi buong mundo po yung makakaparinig nito. And yung mga sinasabi po na naririnig na nila yung trompeta sa internet, yung mga nakikita po natin, hindi po totoo yun. Kasi kung totoo man po yun, dapat lahat po, buong mundo, ay nakakapakinig po nito, mga kapatid. Amen, brother. Every knee will see, every tongue confess, and every knees will bow in that. Amen po mo. Amen po, brother. So, yun nga po, no, na maririnig po ang pagtawag ng punong anghel at pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. So, yun po yung sinabi natin kanina na yun nga daw po yung mga namatay or yung mga meron pong Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid, na talagang tinanggap po at meron po talagang tunay na relasyon at talaga pong, alam niyo po, yun yung buhay po talaga nila ay talagang nasa Panginoon na. And hindi na po talaga nila ipinasamuhay pa yung mga kalayawan sa mundong ito or yung mga kasarapan pa sa mundong ito. Talagang devote na yung buhay nila sa Panginoon bago pa man po sila kunin or mawala sa mundong ito, mga kapatid. So, yun po yung sinasabi dito, no? Na ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, ito daw po yung unang kukunin or una nga daw pong kumbaga sinasabi ng iba, diba, raptured or i-caught up ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa kanya pong muling pagbabalik. Kasi makikita rin po natin siya, mga kapatid, na kinukuha nga po itong mga namatay na meron pong pananampalataya sa kanya, mga kapatid. And yun po yun, mga kapatid, yung sinasabi po dito. And verse 17, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid, mga kapatid. So, yun daw po, no? Doon pa lamang po tayo kukunin. Amen, redemption. Doon pa lamang po tayo kukunin, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo, na kapag nauna na po yung mga namatay or zeal po sa ating Panginoong Hesukristo na talagang devout na yung mga buhay nila or talagang nasa Diyos na yung mga buhay nila, na yun po yung mga unang-unin and tayo po yung susunod na talagang buhay pa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, no, na tayo daw po ay kukunin din na kasama po nila. And yun daw po, no, sasalubungin, kasama po nilang sasalubungin ito pong ating Panginoong Jesucristo at makakasama na po natin siya, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Yun po yung sinasabi dito, no, nakakatuwa, mga kapatid, kasi talagang pag dumating na po yung time na ganito na po yung mangyari, hindi na, wala na pong sufferings, wala nang mga talagang sakit, hindi na natin mararanasan pa yung mga paghihirap dahil na overcome na natin
or talagang naranasan na natin lahat. Kaya nga po 'di ba sa bawat araw pa lang po 'di ba, tribulations na 'yung nararanasan natin sa mundong ito. Na yun nga po no, persecutions, lalong-lalo na kung nagbabahagi po tayo ng salita po ng ating Panginoong Kristo. And yun po no, sa atin po mga nararanasang struggles or hardships sa ating mga buhay, yan po ay pagsubok lamang na ibinibigay sa atin ng Panginoon na talagang sinusubok niya tayo kung tayo ba ay matatagal or talaga bang tayo po'y magpapatuloy sa atin pong Panginoong Kristo, sa ating mga pananampalataya sa Kanya. Yes, everything is finished. Amen po, Nanay. Lahat po, di ba? Sinabi niya nga po yan sa kanyang salita sa John, kung di po ako nagkakamali na, He said na, I overcome the world. Na-overcome niya na po itong mundo, mga kapatid. Kaya po, ang tangi na lamang po nating gagawin ay mag-abide at ipagkatiwala po sa Kanya lahat-lahat po ng atin pong mga nararanasan ngayon sa ating mga buhay or sa atin pong mga paglakad sa atin pong Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya po, nakakatuwa dahil pag nangyari na po ito, no, talaga makakasama na po natin siya sa buhay na walang hanggan. Kung iaanohin nga po, di ba, sasalubungin po natin siya dun sa ulap, mga kapatid, no, na nakikita po natin siya nakasakay sa puting kabayo, tapos sasabihin sa'yo na tara na, pupunta na tayo doon, di ba, mga kapatid, imagine niyo yun, sasabihin sa atin ng Panginoon yun, kasama niya tayong lilipad, no, na yun daw po, na talagang nakakatuwa na ito na po yung talagang hinihintay natin sa oras po na tayo po talagang marinig na natin yung last trumpet is talagang makakasama na po natin yung atin pong Panginoon sa buhay na walang hanggan. Talagang siya na po yung hinahangad natin, no? Yung talagang makasama na natin siya. And yung makapiling na lamang po natin siya, 'di ba, sa bawat araw, na ito na po yung sinasama na po natin sa ating mga panalangin, no? Na Lord, kung i-will nyo na po na magbalik kayo, let your will be done, Lord Jesus Christ. Ganun po yung sa ating mga panalangin, 'di ba? Na kagustuhan na rin po talaga natin na magbalik na ang Panginoon dahil sobrang sama na nga po, 'di ba, na nangyayari nga po sa mundong ito. Kaya po, huwag na po tayo makiayon pa sa mga nakikita natin sa mundong ito. Ibigay na po natin yung ating mga buhay because wala pong maibibigay or maidudulot po sa ating tama ang mundong ito, mga kapatid. And yes po, brother, after po ng topic natin, pwede po, brother. And yun po, no, na talagang makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Verse 18, kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, ayun po mga kapatid, no, na talagang pasiglahin natin kung ano man po yung mga naririnig natin, na ito nga po yung pinapangaral natin sa oras po na ito, na salita po ng ating Panginoon, na siya nga pong nakakapagpabago ng ating mga pamumuhay or nagbibigay po encouragement sa atin, kasiglahan po sa ating mga pananampalataya, katulad na lamang po rin ng atin pong itinapik ngayon na talaga pong nakakatuwa. Kasi dito po natin mababasa na talagang makakasama po natin, lalong-lalo na yung ating Panginoong Kristo sa buhay na walang hanggan, lalong-lalo na kung tayo lumalakad talaga na may katapatan, talagang devote na yung ating mga buhay na sa Kanya na po, hindi na sa mundong ito, mga kapatid. And dito po natatapos yung ating mga topic, mga kapatid, na talagang encouragement each other or encourage po natin yung ating mga faith sa ating Panginoon Kristo dito nga po sa kanyang salita, na ito po yung magsilbing encouragement, magsilbing nourishment natin sa bawat araw, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, and magsilbi nating buhay or tinapay sa bawat araw, because the man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. So yun po mga kapatid, dito po natatapos ang ating topic sa gabing ito, mga kapatid, and pwede nyo pong i-share kung ano po yung mga naging aral po sa inyo, kung ano po yung mga
naging ano po sa inyo, revelation sa inyo, sa atin po naging topic sa gabing ito mga kapatid. Doon na po natatapos ang ating topic mga kapatid. Feel free to share na po mga kapatid sa atin po naging topic. Sister Bless, Sister Deeds, Nanay Wilma, Brother Justice, Nanay Evelyn, Ate Angel, Kuya Jo, and sa mga ibo po nating kapatid dyan na nasa live ngayon, pwede na po kayo mag-share. Feel free to share po.